Usa na usab ka pribilehiyo alang kanato nga makasimba, makadayon sa atong buhay ng Diyos. It will always be a privilege. Dili unta mabot ang punto nga nahimo katang naobligar nga moating simbahan kay mao lagi Domingo kuno. But we should always consider going to church as an opportunity, as a privilege nga nakahimok ta sa pagdaig, sa pagsimba sa atong buhay ng Diyos. Now, we will continue our study in the book of Galatians. Naano ta sa chapter 3. Supposed to be, humanon ang tayo nako, pero taas ang mga gayo. Until 29, Galatians chapter 3, verse 29. Taas-taas naman siya. That's why ako siyang iputol. So, next Sunday, ako din continue pag-doon until verse 39. And the message this morning is that, di ba sa ato ang mga pag-doon, pag-agi sa libro sa Galatians, that we became children of Abraham. Right? Nikanta pag-ani ko atong Father Abraham has many sons. Tungod kay nahimot ang anak ni Abraham tungod sa pagtuo. Mo niya ito ang isgutan. And this, being children of Abraham, is because God promised it to us. Nahimot ang anak tungod kay gisaad kini sa Dios diri kanato. Dili tungod kay naatay gihimo. Mura bitaw diri sa kalibutan na ay pamilya nga walay anak, dili kay pamilya na ay magtiayon nga walay anak, kunya nagkuha sila katabang tungod kay butan ang katabang ilahan nang giadap. Dili nga nang nahitabo sa ato ang pagkahimo nga anak sa Dios. We became children because of the promise of God. Tungod sa saad sa Diyos. Now, so, mo ni siya ato ang conclusion sa duha ka Sundays nga ato ang nalabyan sa ato ang pagtuon sa Book of Galatians. Salvation and spiritual growth are rooted in faith in Christ. Not in the law. Dili tungod sa balaod. Ang kaluwasan ug ang pagpadayon nato sa ato ang pagtubo wala kini nakaugat sa ato ang pagtuman sa balaod. Wala kini nakaugat sa mga butang natong gibuhat. Sa mga maayo nga mga butang. Kundi it is rooted in faith in Christ. Nakaugat kini sa atong pagtuo ngadto kang Kristo. The true righteousness like Abraham's, ang sama nga kamatuo sama nga pagkamatarong nga anak ng Abraham is only obtained through believing in God's word. Diba? Atong gitunan nga, Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. Wala siya ningon nga, Abraham did good work and was pleasing to God. That's why he was counted as righteousness. Wala. But Abraham believed God. Mao yun ay gisulti. And last na ito na disputan is that righteousness and blessing come not by our efforts under the law, but through faith in Jesus, who took the curse upon himself and gave us the Spirit as our guide. Muna ang last nato na diskutan that ang pagkamatao o kapanalangin dili gyud nato mabatunan tungod kay naghagok ta natay ni pagbuhat nga mga maayong butang. But tungod gihapon kini sa pagtuo ngadto ang Kristo nga maoy nagdala nga maoy ni atubang sa Dios dala ang ato mga kasalanan. And in our theological term propitiation.
Siya ang midupa, instead nga kita. So, dili yun sa balaod. Nganong gibalik-balik man ni Pablo ang balaod o ang pagkamatarong. Tungod kay dihan sa Galatians, ato nang nakatunan nga nay nagtudlo nga dili ra ka dapat mo tuo. You need to be obedient. Kinahanglan nga mutuman ka sa balaod aron maluwas ka. Di ba? Kung ano ang mga dapat magpatuloy ka, dapat ang mahimong ang Hudiyo. This is the scenario. That's why Paul keeps on telling them that it is not because of effort, it is not because of what we do for us to become righteous. Gibalik-balik yun ni Pablo. And it will always be by faith in Christ. O karon atong tan-awon ang kalahian, diferensya sa balaod ang saad sa Dios. Unsa may kalahian kay sa balaod? Unsa may tuyok sa balaod? O unsa po ning saad sa Dios? Ang covenant sa Dios. Hilabi na ngadto kang Abraham o ngadto sa mga anak ni Abraham. Karon atong tan-awon. Nag-ingon ang pulong sa Dios, Galatians chapter 3 verses 15 to 20. To give a human example, brothers, even with the man-made covenant, no one annuls it or adds to it once it has been ratified. Now, the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say to offsprings, referring to many, but referring to one, and to your offspring, who is Christ. This is what I mean. The law, which came 430 years afterward, does not annul a covenant previously ratified by God, so as to make the promise void. For if the inheritance comes by the law, it no longer comes by promise, but God gave it to Abraham by a promise. Why then the law? It was added because of transgressions, until the offspring should come to whom the promise had been made, and it was put in place through angels by an intermediary. Sa lain ng translation, mediator. Now, an intermediary implies more than one, but God is one. Ang Ginoo nagpanalangin ng daan sa iyang pulo. Actually, reading this, ma-amaze ka o maablihan ang imong hunang-hunang. Ay, maura na katulungan sa balaod. O karon ato pag yun palawman. First, by looking at the nature of God's promise. Tanawon nato ang kinaiyak sa saad sa Diyos. Unsa man dai saad sa Diyos. If you look at verse 15, naingon pa yun si Pablo, to give a human example, buot pasabot, aron mas masabtan nato. Aron mas masabtan ninyo sa igisulatan ni Pablo, aron mas masabtan ninyo karon magtinawhanon ta. Brayhana ang punto ni Pablo. Magtinawhanon ta. Even with a man-made covenant, no one annuls it or adds to it once it has been ratified. Karon magtinawhanon po ta. Di ba? Kung maghimo na tagpakigsaan sa lain nga tao, kanang nga saan will stay. Di ba? Dili yun na siya dapat magubah. Dire, di mo nire no one annuls it or adds to it once it has been ratified. Pero sa ato ang estado, sa tawhanon ng estado, pirmi man nato i-quote gani ng promises
are made to be broken. Di ba? Nga ni maginig sa tawhanon. Pero si Pablo, bisan nga rin sa tawhanon, supposed to be, bisan sa tinawhanon ng pag-istorya, ang saad, supposed to be made. Di ba? Dapat yun ang buhaton. Now, what's Paul points here? Ganong ni, ingon man siya na, ni, mag-istorya tag tinawhanon. Paul's point here isn't primarily about human covenants, but about emphasizing the absolute certainty of a covenant made by God. Nga kung ang saad sa tao, ngadto sa tao, dapat dili gupon, all the more nga ang saad sa Diyos, dili yun ang niya gupon. We are certain of God's promises. We are sure. Makasiguro ta. Dili siya sama sa saad sa tao nga mahimong void, mahimong wala, makawang lang. Mo ni ang kinaiya sa saad sa Diyos. It is sure, it is certain, it is absolutely certain. Grabe no? The redundancy of being sure, the absolute na your certainty pa dyan, di ba? That means that we can trust God. Of all the promises of God, na hiyang gihatag din nato, makasalig ka. Makakupot ka sa mga saad sa Diyos. Pasabot, masandigan nato siya. Nga iyang ihatag ang panalangin nga iyahang isaad din ka nato. Hilabi na may tungod sa kaluwasan. It is sure, ang kaluwasan nga imong nabatunan, ang pagkahimo nimong anak sa Diyos, siguro ka na tungod kay ang saad sa Diyos, dili man niya pakyason. That's why dili sila mutuo ng once saved, always saved. Kay you need to do something. Dapat na kay buhaton aron mapadayon ang imuhang kaluwasan. No. It is of God only. Iyahara ng buhat. O iyang inigisaan na ka nato. That's why ang atong kaluwasan nga nabatunan karon, kung nagsaad siya nga iyang inigtapuson hangtod sa iyang pagbalik, iyang inigtapuson. In continuation, in verse 17, pagpakita lang nga unchanging, permanent ang saad sa Diyos, ningon siya dari sa verse 17. This is what I mean. Muna akong pasabot. The law, which came 430 years afterward, does not annul a covenant previously ratified by God so as to make the promise void. Muna akong pasabot. Si Abraham, gisaadan na, una, ay hapan abot ang balangod 430 years. Di ba? Layo kaayo ang gintang 430 years gikan kang Abraham gadto kang Moses. Dati kalayo ang gantang. Unya ang pasabot ni Pablo ka katong saan gahimo sa Dios kang Abraham dili makahimo ang balaod sa pagguba niini. Dili makahimo ang balaod nga makahimo siya sa pag-change o lain nga kondisyon, paghatag, pagdugang o lain nga kondisyon sa promise sa Ginoo. So dili addition ang balaod para makuman ang promise, dili addition. So, because God's promise to Abraham was made prior to the law which came 430 years later cannot set aside or add conditions to that promise. Dili makapakilin sa saad sa Diyos ang balahon or ubin ka
makadugang o magkondisyon sa saan. Kanang moingon bitaw sila nga, oo, maluwas ta sa pagtuo, pero kinahanglan, nananayoy man, pero kinahanglan, mutuman po ta sa balaod, aron mapadayon nato ang atong kaluwasan. Di ba? We've been hearing this. Pirmi nato madunggan o tinuod man. Nga ang kaluwasan nato pinahagi sa pagtuo, pero dapat po ta nga mutuman sa balaod eh. Dapat po ta nga magbuhat ng mga maayo. Well, I'm not saying na dili ta maghimog maayo, but if you add doing the law or doing good works as part of the condition aron matuman ang saan, then dili ka na mao ang kamatuoran. Wala gilaing idugang sa saan sa Diyos bisan pa ang balaod. Next, nature of God's promise. So, una atong gitan-aw that it is permanent. It is unchanging ang nature sa saan sa Diyos. In verse 16, now, the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say, and to offsprings, referring to many, but referring to one, and to your offspring. Makita niyo to. If you can look at your Bible, makita niyo to sa Genesis chapter 22, verse 18. Ang pakigsaan sa Diyos ngadto kang Abraham. And he's saying that, to your offspring. Wala siya ningon, to your offsprings. Okay? Now, unsa may buot pasapot diri? That the singular offspring here emphasizes that God's promise to Abraham was fulfilled in Christ only. Wala na ko namutangan kung only. Was fulfilled in Christ only. So, giklaro yun ni Pablo nga wala na dili daghan ang pamaagi sa pagtuman sa saan. Dili daghan. Isa ra. Dili pinaagi kang Moses, dili pinaagi sa kung pinaagi kang Kristo, gidugang nila si Moses, gidugang nila si Pablo, dili. Isa lang. Matuman or ang katumanan sa saad sa Diyos ngadto kang Abraham pinaagi kang Kristo o wala kay lain. Dili na pinaagi kang Moses, dili pinaagi sa balaod ni Moses. That's why giklaro ni Pablo offspring of offsprings. Kay niabot man sa punto dili sa Galatia nga daghan ay pamaagi sa kaluwasan. They modify salvation. They modify the means of salvation. Ilang gi-modify? Oo. Kinahanglan mo kita mo kang Kristo, pero magpatuli sa aron mahimo gyud mong uliyo. Magtuman sa sa balaod. But it's clear, si Pablo iyahag yung giklaro sa taga-Galatia that it is by Christ alone. The promise of God to Abraham was fulfilled in Christ alone. Dili na pinaagi sa pagtuman sa balaod. Now, nahimo ko ng issue kanadto nga ana sila nga ang CG City dili naman sila mutuman og balaod. Kanang taga CG City, dili na sila mutuman og balaod. Kay Old Testament kuno sayo ko naman yun. Dili na maging mo na. But if you look at these verses, it tells us that the law has nothing to do with us anymore. Wala na gyud mahimong ang balaod diri kanato. That's why
sa ato ang previous nga pagtuon, gihatag na ang balang espiritu diri kanato nga mao'y giya sa ato ang pagkinabuhi. Dili na ang balaod mo'y atong saligan aron makapadayon ta sa pagkinabuhi ni Kristohanon nga pagkinabuhi. Kung dili ang balang espiritu nga ania ka nato, kung sa may tuyo kay sa balang espiritu gihatag sa Dios dili nato. Kung pinaagi sa pagtuman sa balaod, makahimo kita sa pagpadayon sa pagkinabuhi ni kinabuhi na, di ba? Kung sa may pulos sa balang espiritu nga ania ka nato. The Holy Spirit is our guide so that we can continue this life. So, next nature of God's promise is that it is only in Christ. Matuman ang katumanan sa saad sa Diyos ngadto kang Abraham nga mahimo siyang panalangin sa daghang kanasuran o maggikan kaniya ang offspring, ang binhi aron matuman kining saad nga mao lamang kayo si Kristo ug wala nay lain pa. Next nature is that in verse 8 iningon siya, for if the inheritance comes by the law, it is no longer comes by promise, but God gave it to Abraham by a promise. So, if you look at here, the inheritance offered to Abraham was not on the basis of law. Right? Kaya wala pa may balaod aning time. No. 430 years pagod ang gantang ayak pa na ay balaod. Subot pasabot ang saad sa Diyos ngadto kang Abraham, wala nang base sa balaod. Kay kung nakabase pani sa balaod, then it would be temporary. Kung nakabase pa ang saad sa Diyos ngadto kang Abraham pinaagi sa balaod, then temporaryo kini. Kaya nga naman, nagdepende man kini kang Abraham sa iyang pagtuman sa balaod. Di ba? Unya kay dili man tama ka siguro nga makatuman si Abraham sa balaod. Especially knowing there are 613 law. Bisan kanin kita sa napulo lang ta sugong sa Diyos. O mga anak, na may sugo rito nga tumana ang inyong mga anak. Di ba? Sa tanang panahon ba nakatuman ta? So, what I'm saying here is that dili na to matuman yun ang balaod. O kung ang saad sa Diyos kang Abraham pinasikan or base sa balaod, then nakadepende kini sa pagkamaayong tao ni Abraham. Nakadepende kini sa abilidad ni Abraham sa pagbuhat sa balaod. Apan dili man ta makasiguro nga si Abraham magatuman ngayon sa balaod, then temporary niyo kini nga saan sa Diyos. But it's clear that it no longer comes by promise, but pasabot ni abot kini pinaagi sa saan sa Diyos. And if you look at akong i-highlight nga ninyo siya, but God gave it to Abraham by a promise. Now, the word gave there comes from the ancient Greek word kekarestai, which is derived from the Greek word root charis. So, saan ng charis? Meaning grace. Subot pasabot ang paghatag ni Abraham sa iyang ang paghatag sa Diyos sa saad ngadto kang Abraham, it is because of His grace. Grasya. Dili kini pinasikat kay nakitaan niya si Abraham, maayong tao, mao ning akong gitagaan.
na pabor sa Diyos ngadto kang Abraham. It was graciously given by God to Abraham. Kung mauni ang isa sa nature sa saad sa Diyos, it was given freely without asking anything from us. Maunay grasya sa Diyos. Despite us being sinful, He gave His Son, Jesus Christ, to die on the cross. Maunay grasya sa Diyos. Even though we are undeserving, even though we are not worthy, because God is gracious, He gave it to us. Kung mo na saad sa Diyos, mo na kinaiya sa saad sa Diyos, na iyang hatag kang Abraham, o kita nangkit tungkol kay kita, nahimong man niyang anak, pinaagi sa pagtuo. So, mo na ang kinaiya sa saad sa Diyos. Now, atong tanawon ang kinaiya sa balaod. What's the nature of the law? Kay we keep on kanang mura bitaw ato ni silang gipasabong ning saad sa Dios ug ang iyang ang balaod. And even some sect are teaching that we need to obey not only kanang trusting, believing Christ, but we need also to obey Christ, to obey the law for us to be saved. Daghan ganing mga katunduanan nga sama ninyo. But unsa man day katuyuan sa balaod? Why then the law? Nganong naaman ang balaod? Sa lain ng translation, what is the purpose of the law? Unsa may tuyo din sa balaod? And I think it's clear there, right? No, klaro no? It was added because of transgressions. O mubasa ka sa Romans, ang balaod, gihatag, aron ipailang na nakasalak na. Nga makasasalak na. So, it was not meant to save us. Right? The law is not meant to stop sin. Dili ang katuyuan sa balaod dili aron muunang sa sala, but to make sin evident to us. Aron ipaila na mas makasala kita. We've been sinning first. Ang balaod gihatag sa Dios aron makithan, aron mailhan, aron mahimong tang-aware nga kita nakabuhat mayong mga sala. Dili aron mosulbad sa problema sa sala. It was not added to give solution sa atong mga sala. Yes, the law helped the people see their sin and the battle against the temptations and desire that were raging ngadto kanila. Now, was the law then a solution to sin? Of course, it's clear there that it's no. Kaya ano man, the more, like I said sa Romans, gayon dito nga, because the law was given, transgression increase. Tungod kay gihatag ang balaod, ang sada mas daghan, di ba? The more we know about what we shouldn't do, the more we wanted to do it. The goal of the law was not to stop sin. The goal was to make sin evident to man until the promised blessing could come and save everyone from sin.
Because when we are aware of our sin, here comes the need of the solution the sin caused or the problem caused by sin. Kung makit-an nato nga kita makasasala, kung makit-an nato nga kita nakabuhat og sala, maabot ang panginahanglan sa manluluwas gikan sa problema nga gihatag sa sala. So, dili day nato makita ang panginahanglan sa manluluwas kung dili nato makita nga makasasala na. Kung dili galing nato makita nga, or kung ang atong nakita nga, mayong tao. That's why, may mo na uban nga, dili magbutingana yun ka-importante ng simba. As long as you're doing good. Di ba, nanoy mga istorya ganyan na, dili man kinahanglan nga, naagid ka permis sa mga activity, as long as you're doing good sa trabaho or anywhere you are, wala kay gitang tumban. Kaya we think nga, we are good enough. Especially those children na nagtako yung sa simbahan, na nakain sa simbahan, we are thinking that we're good enough. Nga, wala pa ko'y gibuhat nga dili mayo. Man, pirmi kong watong simbahan, actually, pirmi kong apilo prayer meeting, kung may mga activities sa apil ko, we're thinking nga, ingan na takamayo. But the law of God was given, gihatag kini aron mahimo kitang aware sa atong mga sala. O kung makitaan nato ang atong kagalingon, nga doon na gayud kita isala, then here comes the need of a Savior, that is Jesus Christ alone. Pero kung ato lang gitanaw ang atong kagalingon as maayo, then there's no need for a Savior. Kaya maayo naman ta, di ba? Pero tungkol kay ang balaod, gihatag man kini aron mahimo kitang aware sa atong mga sala, then maabot usab ang panginahanglan sa usa ka manluluwas nga mao si Kristo lamang. So, it was added because of transgressions. Gihatag, gidugang lamang kini aron ipailan kita. Next nature. Until the offspring should come to whom the promise had been made. Ay, ba pa rin ako ipakita? It's clear, no? That it's not permanent, right? Dili permanente ang balaod. Kaya if you look at there, it was added because of transgressions. Na siya gitawag nga until, di ba? Until the offspring should come to whom the promise had been made. It's not permanent, right? Unya, kung dili nakabase ang atong ang kaluwasan, dili po permanente ang atong kaluwasan. Kung dili nakabase ang pagkahimo natong anak sa Dios, dili po ta permanente anak sa Dios. Right? No. Kaya ningon man siya ka, gihatag ang balaod, hangtod ang maabot ang binhi diin ang saad na himo. Di ba? So, it's clear that it's not permanent. It is changeable. So, the law would only be necessary until the seed or Christ would come. Naalaman si Kristo. Klaro man ang bersikulo nga ang balaod dunalay or nakahimo na sa iyahang purpose humana. Kay niabot naman ang kabuhatan or kahimuan sa saad sa Diyos ngadto kang Abraham.
That's why, wala niyo kalabutan ang balaod sa ato ang relasyon ngadto sa Dios. Now, don't get me wrong ha. Si pastor, ningon na bang una nga kuhan, una nga sugo, dili maghimo og lain nga sa Dios. So pwede na rin maghimo gyud no? Kay wala mo din ilabot sa ato ang relasyon sa Dios. Don't get me wrong. Kay nag-ingon man po si Kristo nga, even Jesus Christ in Matthew chapter 5 verse 7 nga, I did not come to abolish the law, but to fulfill the law. What I'm trying to say here is that the law of Moses is no longer our ground of approaching God. Dili na ang balaod mao'y atong himuong pamaagi aron mahimo kitang doon ngadto sa Dios. That's why mo ingon tama, sige bitaw kong simba, sige kong hatag ko, tabang ko, maayok nga anak. I think these things doon ra ko sa Ginoo. Di ba? We are thinking that through the law, ang ato ang relasyon sa Diyos, mahimo ra kong doon. No. Dili na ang balaod mao'y atong pamahagi nga mahimo kitang doon sa Diyos. Pinaagi lamang kang Kristo, mahimo kitang doon sa Diyos. O makahimo kita sa pagpadayon ng ining kinabuhi, pinaagi sa balaan Espiritu nga aniya ka nato nga sa panahon kita nito kang Kristo ni kunsan nga rin ka nato o kining balaan Espiritu nga aniya ka nato maoy mugiya ka nato sa pagkinabuhi sa kinabuhi nga uyon sa kabuhuton sa Dios. Dili na ang balaod, dili na pinaagi sa ato ang efforts sa pagtuman sa mga sugo sa Diyos. So, na-expire ang need of law. Di ba? Na-expire na ang need, kaya hindi mo mabilang sa verse na ito nga, until the offspring should come. Di abot naman ang offspring. Next, nature. Ningon sila, it was put in place through angels by an intermediary. Di ba? Ang Diyos naghatag sugo sa anghel o ang anghel nagpadala sa sugo ngadto kang Abraham. Ani kang Moses. Wala ngay tabo kani siya it was put in place ang balaod na butang pinaagi sa anghel dayon intermediary or mediator si Moses. Okay? Mo ni ang nadiri. Ang Ginoo pinaagi through the angels, dayon angels to Moses which is the mediator. So, niyo siya in verse 20, now an intermediary implies more than one. Of course, when we say mediator or intermediary, the covenant, there is an agreement, right? O dili po pwede nga, agreement, naghimo og agreement sa akong kagalingon. Di ba? Di man yun pwede na imuha lang, naghimo og agreement sa akong kagalingon. Naghimo contract between me, myself, and I. Ha? Dili. Of course, it involves at least two parties, right? When we say intermediary or mediator, kung ano siya, ipataliwala sa duha ka parties, right? O ang duha ka party niini mao ang Israel o ang Diyos. Okay? So there's an agreement. Unsa may agreement nila sa Diyos o sa Israel that if Israel would keep God's law, He would bless them. Di ba? Mo man siya. Ang
balaod kung matuman nimo ang Dios magpanalangin nimo. Kung dili pod mutuman ang Israel, God would curse or punish them. So, there's a way, ito-way contract here. Na ay contract nga nahitabo between God and Israel. But if you look at verse 20, ang intermediary, mag-intermediate na siya o duhag yun. That's why hindi mo na implies more than one. That's why sa lain ng mga translation, mediate between parties. Sa lain ng mga translation. Pero if you look at here, hindi mo siya, but God is one. Kasi buot pasabot ani. Nganong gisumpay man niya dire nga, but God is one. Here is the explanation. Actually, og tan-awon nimo ang internet, kuan ni lisod-lisod siya nga i-interpretar nga pasahe kaning verse 19 o ang verse 20. Kung tan-awon nimo, maabot siya 300 ka interpretations. Bukod pasabot na kalain-lain nga interpretations may tungod ani nga verse. But here, ang akong pagsabot ni mao nga, the law was a two-party agreement. Ang Diyos o ang Israel. And it was established through mediators, emphasizing its conditional nature. Nga if you obey, I will bless you. If you will not obey, I will curse you. Wala siya conditional nature. But in contrast, God's promise to Abraham was a unilateral commitment. Kung sa'yo mo pasabot, uni means usa lang. One. That's why naingon siya dito, but God is one. There's no need or dili na kinahanglan og someone nga ika-saan niya or himuan niya ka agreement. Given directly by God and dependent solely to His faithfulness. Sibot pasabot ni He does not require human beings to be involved in order to make this promise. Wala na. Wala siya nag-require of human beings. Sibot pasabot. Bisan pag unsa ka makasasala, iya kining gihatag. Diri ka nato. That's why kaganina atong kuan the word gave there is from the Greek root word charis. Both pasabot, it was freely given. It was a great favor of God. So God gave promises to Abraham and his offspring without demanding anything in return. Wala. If you read all the kanang pakig-istorya sa Diyos na kang Abraham, wala siya naghahatag o requirement kang Abraham. Ningon siya, I will bless you. So, Abraham just simply believed and God gave it to him. Now, sabot pasabot ni si Kristo maghatag sa Diyos is God. Ang Diyos mismo mo'y nagpakamatay o nahimong usab na mediator nga rin nato. Bot pasabot, dili na kinahanglan og laing na tao kay the one, the God, which is Jesus Christ, siya mismo ang gisakripisyo o siya mismo ang mediator nga rin nato ngadto sa Diyos. Bot pasabot, there's no need or there's no requirement nga gihatag sa Diyos diri kanato aron matuman ang iyahang saan diri sa ato. Dili ang balaod, dili pinaagi sa ato ang pagkamaayong tao.
kundi nakabase kini sa iyahang pagka matinumanon, matinuanon sa iyahang mga saad. I believe God is faithful, right? We all believe God is faithful. And because God is faithful, we are sure of His promises. We are certain of His promises. Na wala nakapasikan sa atong mga abilidad, wala nakapasikan sa kung unsay atong mahimo, kundi nakapasikan gayon kini sa iyahang pagkamatinumanon, pagkamatinuanon sa iyang mga saan nga ligaya. And to end this, the law's purpose was not to save, but to expose humanity's sin and point to the ultimate solution in Christ. Tinuod nga walay kalabutan ang balaod sa ato ang pagkahimong anak sa Dios. Walay kalabutan ang balaod sa iyang saad nga kanato. Apan human nga nakita nato ang ato ang kaugalingon nga makasala, sumala sa balaod. Dapat mutulog kini, muli kini sa ato ang panginahanglan sa solusyon sa problema nga dala sa sala nga mao lamang sa Kristo. This truth about the law and God's promises brings great comfort and assurance to us believers. Knowing that God's covenant with them is sure and that the law's purpose has been fully realized in Christ. Kini ang kamatuoran. Hatag kini, kung dawato na ito kini, kung tuuhan na ito kini, muhatag kini kaupayan nga na nato. Tungod kay wala man kini nakapasikan sa atong abilidad, sa atong pagkamaayong tao, sa atong kusog, sa atong kaalam. Tungod kay limitado raman ang atong kusog, limitado raman ang atong kaalam. Kundi nagdala kini comfort tungod kay nakapasikan naman ngayon kini tang Kristo na atong Ginoo. O wala nang lain. So, I will encourage everyone with the Holy Spirit that is in us right now na mahimo kitang dependent kaniya, na mao'y mugiya sa atua, kay nadawat naman nato ang saad sa Diyos, pinaagi kang Kristo. Mayong buntag natong galing.